Bago natin ipagpatuloy, shoutout muna sa ating mga solid members, Online Casino PH, Pinoy Channel, Samson Aguinaldo, at Jen, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 2241, sandaling natigilan si Hazel, hindi maintindihan ang ibig sabihin ng kanyang ina. Nang makita ang nalilitong ekspresyon ng kanyang anak, mahinang ipinaliwanag ni June, narinig mo na ba ang tungkol kay Oliver Bauer, ang dating pinuno ng sangay ng Longmen ni Mordo? Siya ay isang tao na may napakalaking kapangyarihan at impluwensya. Pero, sa huli, nabalitaan ko na siya ay tinambangan hanggang sa mamatay noong siya ay nasa Buckwood. Ang libingan niya ay puno ng mga damo ngayon, alam mo ba? Stop thinking na super strong si Harvey. Dahil hawak niya ang posisyon ng pinuno ng sangay, nangangahulugan din ito na mahaharap siya sa maraming panganib. Nasa itaas natin siya ngayon, pero sa lalong madaling panahon, baka tayo pa ang umakyat ng mas mataas kaysa sa kanya. Nasa upper circle na tayo ng Mordo, dahil si Harvey ay nakapasok lang sa spur of the moment, sigurado akong mahihirapan siyang makakuha ng foothold sa tuktok na bilog. Isa pa, Hazel, sa ngayon, ikaw ang number 1 influencer sa Duran. Maaari kang maging isang malaking bituin sa loob ng 1 taon at kalahati, o higit pa. Kapag nangyari iyon, mas mataas ang katayuan mo kaysa sa pinuno ng sangay mula sa mga lansangan. At pagkatapos, magagawa mo ang anumang gusto mo sa industriya ng entertainment ng Mordo. Noong una, ginawa lang ni June para pasayahin si Hazel. Gayunpaman, habang siya ay nagsasalita, mas napagtanto niya na malaki ang tsansa ni Hazel na magtagumpay. Si June ay maaaring maging ina ng isang malaking bituin sa hinaharap. Ito ay magiging isang malaking karangalan, ang isang pinuno ng sangay ng Mordo's Longmen ay walang katulad dito. Sa oras na ito, sa wakas ay inalis ni Kelly ang kanyang tingin kay Harvey. Pinukol niya si Hazel ng bahagyang maputlang ngiti at sinabing, Hazel, huwag kang masyadong mag-isip. Siguradong maaabot mo ang parehong antas ni Harvey sa hinaharap. Isa ka na ngayong sikat na influencer sa Duran, medyo mayaman din ang pamilya natin. Noong una ay ayaw kong suportahan ka sa career path na ito, ngunit ngayon, napagpasyahan ko na gagawin ko ang lahat at tulungan kang umunlad. Mga 1 taon, hindi sa kalahating taon, tiyak na mas kumikinang ka pa sa kasalukuyang Harvey. Masyadong halata ang pagkabalisa ni Kelly, ito ay totoo lalo na nang maalala niya na si Harvey ay orihinal na kanyang manugang, at nang putulin ng pamilya Malone ang relasyon kay Harvey ngayong hapon. Malakas ang gana niyang samuka ng dugo, kailangan niyang i-distract ang sarili niya para hindi siya masyadong mag-isip. Kung hindi, ang kanyang pagsisisi ay magpapaiyak sa kanya. Ang mga panauhin, matapos marinig ang mga pambata na pahayag ng pamilya Malone, ay hindi nang ahas na ipahayag ang kanilang nararamdaman. Paano maihahambing ang isang ordinaryong babaeng bituin sa makapangyarihang pinuno ng sangay ng Longmen ng Mordo? Ang pamilyang Malone lang, nakakahawak lang sa dulo ng elite circle, ang hindi nakakaalam kung ano talaga ang kinakatawan ng Longmen Mordo. Si Hazel, na mukhang pangit at kakilakilabot sa una, ay medyo nakabawi pagkatapos marinig ang mga salita ng aliw mula sa kanyang mga magulang. Bumangon siya at muling tumingin kay Harvey with that cold, arrogant look, back to his usual hambogly self. Harvey, itim o puti ang buhay, ang pansamantalang pagkatalo ay walang ibig sabihin. Sa lalong madaling panahon, gagamitin ko ang aking mga kakayahan upang sabihin sa iyo na kahit gaano kakalayo, ako, si Hazel Malone, ay isang babaeng mas malayo ang mararating kaysa sa iyo. Sinusubukan mo lang kumuha ng maliit na pay sa langit. Nagnanasa ka ng isang bagay na hindi ka karapat-dapat. Nang makita ang mapagmataas na mukha ni Hazel, gumaan ang pakiramdam ni June at idinagdag, Darling, siguradong magtatagumpay ka kung mayroon kang ganitong uri ng pag-iisip. Hindi mo na kailangang mag-alala. May ngiti din sa labi si Kelly, pakiramdam niya, isang araw ay masasaksihan niya ang kanyang anak na maging isang matagumpay na tao. Biglang nag-vibrate ang cellphone niya. Hindi niya namamalayan na sinagot ito. At pagkatapos ay bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ano, hindi napili ang mga Malones,
Hindi na tayo magka-partner ng Longmen Branch, Mordu, isang utos mula sa pinuno ng sangay, nanigas ang katawan ni Kelly. Nakakatakot ang ekspresyon nito. Naging balisa si June nang makita niya ang mukha ni Kelly. Nagmamadali siyang nagtanong, Kelly, anong ibig mong sabihin na hindi ka napili? Oh, napakasimple lang, bago pa makasagot si Kelly. Ang bahagyang nanunuyang boses ni Eugene Bowie ay nanggaling sa katabi nilang mesa. He shot Kelly a half-mocking smile, bahagyang pinikit ang kanyang mga mata. Wala nang kinalaman ang pamilya mo sa pinuno ng sangay. Kaya, ang iyong pribilehiyo na makipagnegosyo kay Longmen ay binawi na rin. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ay magagawa lamang ayon sa tamang mga patakaran at pamamaraan. Maraming tao ang gustong makipagtulungan kay Longmen, Mordu. Kung hindi mo kayang makipagkumpetensya sa iba, inaasahang matatalo ka lang. Ang pahayag na ito ay naging sanhi ng pagbabago ng mukha ni Kelly. Gulat na tanong niya, anong ibig mong sabihin, kaya kung gumawa ng malaking negosyo dahil sa aking kakayahan? Anong kinalaman niyan kay Harvey? Kinuha ni Eugene ang isang baso ng alak at humigop ng maluwag. Pagkatapos ay sinabi niyang walang kabuluhan, Kelly Malone. Sa nakalipas na buwan, nakakuha ka ng maraming mga order mula sa Longmen, tama ba? Ang bilang ng mga order sa isang buwan lamang ay mas mataas kaysa sa bilang ng mga order na iyong natanggap sa huling 10 taon na ikaw ay nasa negosyo. Sa palagay mo ba ay nangyari ito dahil sa iyong mga kakayahan? Kung may kakayahan ka gaya ng iniisip mo, matagal mo nang naabot ang halagang ito. Gayunpaman, maaari ka lamang tumanggap ng ilang hindi kinakailangang maliliit na order. Ang dahilan kung bakit biglang tumaas ang iyong negosyo ay dahil espesyal na inutusan kami ng pinuno ng sangay na bigyan ang iyong pamilya ng preferential treatment. Oh, tama, nabalitaan ko rin na lahat kayo ay nakasali sa party na ito dahil partikular na ipinaalam sa amin ng pinuno ng sangay na bigyan kayo ng pagkakataon ilang araw na ang nakalipas. Kung hindi dahil sa kanya, sa tingin mo ba ay may karapatan ka at ang iyong pamilya na maupo dito at maging bahagi ng upper circle ng Mordu? Boom, ito ay tulad ng isang boltahe na sumabog mula sa wala. Noong una ay hindi pinaniwalaan ni Kelly at ng kanyang pamilya ang pahayag ni Eugene. Ngunit pagkatapos, naaalala ni Kelly ang lahat ng mga kaganapan na nangyari sa buwang ito. Ang mga order ay tumaas ng hindi inaasahan. May nagpadala sa kanila ng isang imbitasyon. Dahil ba kay Harvey ang lahat, samantala, sabay na dumapo ang mga tingin nina June at Hazel kay Steven. Kinakabahang bumulong si June, hindi ba't binigay sa atin ni Young Master Walker ang mga invitation card? Young Master Walker, bumantong hininga si Eugene, natatawa ng mapanukso. Maging ang invitation card ay hiniling ng pinuno ng sangay. Paano siya? Sa lahat ng tao, ay may karapatan na bigyan ka ng imbitasyon sa party na ito. Deserve ba niya? Walang lakas ng loob na makipagtalo si Steven sa pahayag ni Eugene. Sa halip, ibinaba niya ang ulo, ang pangit ng kanyang kutis. Nang makita ang kanyang ekspresyon, nagpalitan ng galit na mga tingin sina June at Hazel. Sa wakas ay naunawaan na nila na kaya sila nakapunta rito ay dahil nagpadala si Harvey ng imbitasyon sa kanila. Gayunpaman, naging kampante sila sa imbitasyon, akala nila nasa itaas na bilog na ang mga paa nila, kaya sinubukan nilang putulin ang ugnayan nila kay Harvey. Sa pagkakataong ito, sobrang sama ng loob nina June at Hazel at halos maluha-luha na sila. Oh, isa pang bagay, hiniling din sa akin ng pinuno ng sangay na iparating ang kanyang mensahe sa inyong lahat. Nagawa lang ni Miss Malone na maging #1 influencer ng Durham. Dahil tinulungan siya ng branch leader na bigyan siya ng 10 milyong view. Sinabi rin niya sa kumpanya na suportahan siya, dahil ang iyong pamilya ay wala nang kinalaman sa pinuno ng sangay, kung gayon ligtas na sabihin na talagang ayaw mong tanggapin ang regalo. Kaya mula ngayon, ang mga mapagkukunan na natanggap mo mula sa Durham ay aalisin lahat, ayon sa mga patakaran, ang 10 milyong tip na matatanggap mo ay kokolektahin din sa loob ng 1 linggo. Dapat ihanda ninyong lahat ang inyong sarili ng maaga. Ano, ibig mong sabihin ang nangungunang broko sa leaderboard ay si Harvey? Natigilan si Hazel.
Sa sobrang gulat, paano kaya, si Young Master Walker ang nagbigay sa akin ng lahat ng tip na yon. Bago pa namalaya ni Hazel, biglang nagring ang phone niya. Nakita niya na ang tawag ay mula sa kumpanya ng Duran, at nagmamadaling niyang sinagot. I'm sorry, Miss Malone, galing ako sa kumpanya ng Duran. Isang malamig na boses ang sumalubong kay Hazel mula sa kabilang side ng telepono. Sa ngalan ng kumpanya, narito ako para ipaliwanag sa iyo ang dalawang bagay. Unang-una, na-cancel na yung contract na napag-usapan natin. Ang kumpanya ay hindi na magpatuloy na susuportahan ka. Dahil hindi pa tayo pumirma ng formal na kontrata, hindi kailangan ng kumpanya na bayaran ka. Kakanselahin namin ang iyong account sa loob ng 3 araw, kaya maghanda para dyan. Pangalawa, ang $7.6 milyong na ibinigay sa iyo ng aming CEO sa ilalim ng account na Mr. Tycoon na nagpapalakas sa iyong kasikatan dati ay opisyal na binawi. Nang inig si Hazel sa nakakabigla nitong revelasyon. Ano, hindi na ba kayo pipirma ng kontrata sa akin, kukunin niyo ba ang lahat ng mga tip? Bakit hindi niyo ba sinabi na ako ay lubos na promising? Huwag kalimutan, number 1 ako sa listahan ng mga influencer ng Duran. Kung wala ako, magdurusa kayo ng malaking kawalan. Gayunpaman, ang babae sa kabilang panig ng telepono ay walang pakialam. Miss Malone, sa tingin ko ay mali ang pagkakaintindi mo. Kami sa Duran ay maaaring itaas ang sinumang gusto namin sa aming plataporma. Pagkaalis mo, maaari kaming maghanap ng iba pang mga influencer. Kung ang CEO ay hindi nagpumilit na itaas ka, sa tingin mo ba ay maaari kang maging numero 1 influencer sa iyong karaniwang hitsura? Wala ka bang anumang kamalayan sa sarili? Bip bip bip. Binaba agad ng kabilang partido ang tawag pagkatapos noon. Napakapangit ng ekspresyon ni Hazel ngayon, hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Ayaw niyang maniwala na ang kanyang kasikatan at lahat ng kayamanang natamo niya ay ipinagkaloob sa kanya ni Harvey. Mahinang sabi ni June, Hazel, what's wrong? Hindi pinansin ni Hazel ang kanyang ina. Sa halip, galit siyang bumaling kay Steven at nagtanong, Steven, sabihin mo ang totoo. Ikaw ba si Mr. Tycoon, kakatawag lang ng kumpanya ng Duran? Gusto nilang kanselahin ang aking kontrata at bawiin ang $7.6 milyong na tip na ibinigay sa akin ni Mr. Tycoon. Pwede mo bang ipaliwanag sa akin kung ano ang nangyari? Pulang-pula ang mukha ni Steven. Ibinaba niya ang kanyang ulo, hindi naglakas loob na ibuka ang kanyang bibig. Sa kasamaang palad, ang kanyang pananahimik ay naghatid na ng isang tiyak na antas ng katotohanan. Mahina ang pag-indayog ng katawan ni Kelly bago malungkot na bumagsak sa kanyang upuan. Nanginginig din si June, hindi makapagsalita, desperado si Hazel. Sinubukan niyang tipunin ang kanyang huling talino at subukang maging matigas. Paglingon niya ay napako ang tingin niya kay Harvey na nasa mataas na plataporma. Bakit ganito ang paghihiganti mo sa pamilya namin? Harvey, hindi ka tao, masyado kang walang awa, paghihiganti? Masyadong malupit, humalukip-kip si Eugene at umungol ng malakas, girl, you better shut up. Maaari kang kumain ng kahit na anong gusto mo dito, ngunit hindi ka maaaring magsalita ng walang kaparerekon. Ang pinuno ng sangay ay talagang hindi kailangang sumagot sa sinuman. Binawi lang niya ang mga bagay na hindi naman sa iyo noong una. Since you've cut ties with him, you can't expect him to still support you and shower you with resources like he always do. Tama ba ako? Hinawakan ni Eugene ang kanyang baso ng alak, lumakad papunta sa Malone's, pagkatapos ay dahan-daang ibinuhos ang pulang likido sa mesa. Ngumiti siya at sinabing, siya nga pala, hiniling sa akin ng pinuno ng branch na maghatid ng isa pang mensahe. Hanggang sa susunod, ngunit ito ay dapat ang nakakaalam ay kayo lang at sa akin. Pagkasabi nito ni Eugene ay tumalikod na siya at umalis. Nagulat si Kelly at June, namumutla ang mga mukha. Naunawaan na nila ngayon na pinalampas ng mga Malones ang kanilang gininto ang pagkakataon na makapasok sa itaas na bilog ng Mordo. Si Hazel naman, nanginginig ang buo niyang katawan at nauwi sa pagpatak ng kanyang luha. Inihatid ni Eugene ang mensaheng ito sa ngalan ni Harvey. Ipinapakita rin ito na nagpasya si Harvey na ganap na putulin ang relasyon sa pamilyang Malone.
Kung tutuusin, sila ang nagkusa na putulin ang relasyon kay Harvey ngayong hapon. Ang hindi pagtapak ni Harvey sa Malones ay isa ng mahusay na gawa ng kabaitan. Gusto lang niyang bawiin ang mga mapagkukunang ginamit niya para suportahan sila noon at hindi sinasadyang ipahiya ang pamilya Malone. Malaking tulong na ito. Kung tungkol sa kung paano magtatapos ang Malones pagkatapos mawala ang kanilang mga mapagkukunan, ang bagay na iyon ay walang kinalaman kay Harvey. Kung tutuusin, matatanda na sila. Ang mga matatanda ay dapat palaging magbayad ng isang presyo para sa kanilang mga pagpipilian. Sa mataas na stage, sinimulan ni Harvey na i-toast ang matataas na ranggo ng mga miyembro ng Mordus Longmen Branch pagkatapos magsalita ng ilang salita. Kasama niya sina Rachel at Aiden. Para kay Harvey, na talagang magaling uminom, ito ay isang maliit na bagay. Hindi niya gaanong binigyan ng pansin ang mga gawain ng Mordus Longmen Branch, ngunit alam niyang kailangan niyang magpakita ng paggalang sa lahat, lalo na't siya ang naging bagong pinuno ng sangay. Ito ang dahilan kung bakit siya dumalo sa hapunan ng pagpapahalaga. Nakatingin sa bata at promising na si Harvey, ang bituin na napapaligiran ng iba ngayon. Si Kelly at ang kanyang pamilya ay mukhang malungkot. Masyadong malaki para sa kanila ang nakakatakot na epektong natanggap nila ngayong gabi. Sila ay nasa estado ng pagkabigla, hindi nakabangon mula sa napakalaking suntok. Nakatitig sila kay Harvey, mas malinaw na ngayon kaysa dati kung ano ang nawala sa kanila pagkatapos ng ginawa nila sa paradigma kaninang hapon. Paulit-ulit silang pinaalalahanan ni Harvey. Sa huli, sinira pa rin nila ang kanilang relasyon sa kanya. Ang masama pa nito, ang pag-angat ng pamilya Malone sa social arena at ang yaman na naipon nila ngayong buwan ay walang kabuluhan. Nawala na ni Kelly ang lahat ng karapatang makipagtulungan sa sangay ng Mordus Longmen. Mula ngayon, maliit na pagsisikap na lamang ang kanyang magagawa upang mabuhay. Para naman kay Hazel, hindi na siya ang sikat na influencer na lagi niyang inaakala na magiging siya. Maaaring kailanganin niyang maghanap ng isa pang 8 oras hanggang 5 trabaho. Ang lahat ay bumagsak. Walang ibang maramdaman ng mga Malones kundi ang kawalan ng pag-asa. Gusto nilang umakyat at magmakaawa kay Harvey, ngunit sa pag-aalala sa ginawa nila noon, hindi nila nagawang gawin ito. Para naman kay Steven, nakayuko siya sa buong oras. Siya ay nawalan ng lakas, at masyadong natatakot na magsalita. Bang parehong lumuhad sa lupa sina Steven at Max nang dumaan si Harvey sa kanilang mesa, walang lakas ng loob na magsalita. Para kay Harvey, wala sila, sa hindi kalayuan ay sumugod si Justin na malaki ang pagbabago ng mukha at sinipa ang dalawang tulala. Ang mga aksyon ni Justin ay nagpapahiwatig kung ano ang mangyayari sa kanila sa lalong madaling panahon. Ngayong nakipag-usap na si Harvey sa Malones, muli siyang bumalik sa mataas na plataporma. Magsasalita pa sana siya ng ilang salita para tapusin ang kaganapan ngayong gabi. Isang malakas na tunog ang biglang pumutol sa kanya. Bang! Binuksan ang pinto ng banquet hall, at ilang mga disipulo ng Longmen ang nahulog. Lahat sila ay dumudugo at nagbubuga ng dugo, bali ang kanilang mga paa. Ang eksenang ito ay bumulaga sa karamihan sa nakakagulat na katahimikan. Si Justin ang unang humakbang, ungol niya. Sino ba ang may lakas ng loob na maging mayabang dito? Hindi mo ba alam kung anong event ngayon? Kinuha ni Harvey ang isang tasa ng tsaa at humigop. Walang pakialam na nakatingin sa pasukan habang ginagawa niya iyon. Mayabang na pumila ang 6 na lalaki at babae na nakaputi, tanong ng lalaking nangunguna sa kanila. Sino sa inyo si Harvey York? Lumabas ka at lumuhad ngayon, kung hindi, papatayin kita at lahat ng nandito ngayon. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2245. Ang lalaking namumuno sa grupo ay nagpalabas ng pambihirang at kahangahangang aura. Bakas sa mukha niya ang panghamak na ekspresyon at parang natutuwa siyang tingnan ang iba. Sa tabi niya ay isang babaeng na may magandang mukha, kahit na napakalamig ng ekspresyon nito. 2 lalaki at 2 babae ang nakatayo sa likuran niya, 6 sila sa kabuuan. Gayunpaman,
Lahat sila ay may aura na madaling madaig ang lahat sa loob ng bulwagan. Ilang mga alagad ng longmen na nagbabantay sa tarangkahan ang walang malay na humakbang pasulong. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinipa sila bago pa man sila makagawa ng anuman at hindi na makalaban. Muli, nagulat ang mga tao, ang pangit ng mukha ni Justin. Pumalakpak siya sa susunod na sandali at nag-utos, kunin niyo sila. Kasunod ng kanyang utos, higit sa 100 ng kanyang direktang mga inapo ang lumukso. Lahat napupunta sa basura, bang, ngunit isang tao lang sa 6 na tao ang humakbang at hinarap sila ng madali. Ilang sipa at suntok lang ay napalipad na sila sa isang iglap. Ang ilan ay nagluwa ng isang subo ng dugo bago pa simpleng hinimatay. Ang ilan ay nakahandusay sa lupa, nanginginig ng walang tigil. Hindi magandang tingnan ang mga ekspresyon ng mukha nila. Marami sa mga bisita ang humihingal sa pinangyarihan, takot na mamatay. Nakatuon ang lahat kay Harvey, sabik na makita kung paano haharapin ng bagong pinuno ng sangay ang kaguluhan. Medyo naka-recover na rin si Hazel at ang kanyang pamilya, ngayon ay natutuwa sila sa kalagayan ni Harvey. Sa ngayon, ang pinakagusto nilang makita ay si Harvey na nasa malaking problema. Kung si Harvey ay naputol at namatay, si June ay labis na nasasabik na siya ay magdiwang kaagad. Si Justin Walker, samantala, ay mukhang hindi nasisiyahan. Handa siyang humakbang para harapin ang 6 na nanghihimasok na ito. Ang araw na ito ay sinadya upang maging isang magandang araw. Iyon, at siya ang namamahala sa seguridad. Sa orihinal, maganda ang kanyang pagganap sa harap ni Harvey at magsisikap na manalo sa posisyon bilang representante na pinuno ng sangay. Pero ngayon, kahihiyan lang ang nararamdaman niya. Ikinaway ni Harvey ang kanyang kamay, senyales na tumigil na si Justin. Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa mga nanghihimasok, kalmado at walang malasakit gaya ng dati. Ako si Harvey York. May maitutulong ba ako? Matagal nang nag-isip si Harvey tungkol sa kanilang posibleng pagkakakilanlan. Dahil hinahabol siya ng kanyang kalaban, hindi na kailangan pang magdawat ng iba. Ako si Jupiter Lowe, ang nangungunang alagad ng Longmen Law Enforcement ng Longmen. Ako rin ang unang disipulo sa ilalim ng elder ng law enforcement na iyon. Sagutin mo ako, Harvey. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang maging pinuno ng sangay ng Longmen, Mordo? Bakit walang natanggap na dokumento ang law enforcement para sa appointment mo? Sa kabila ng wala kang mga dokumento para sa iyong appointment, hinirang mo ang iyong sarili na pinuno ng sangay. Ito ay pagsuway. Ngayon, gusto naming baliin mo ang iyong mga paa bilang parusa at pumunta sa law enforcement hall kasama namin. Maghihintay kang sagutin ang iyong mga krimen. Saka ka lang makakaligtas. Kung susuwayin mo kami, lahat ng nandito ay mamamatay ngayon. Puputulan ko ang ulo mo at gagawin kang kawali. Ang iba pang 5 alagad ng law enforcement kasama si Jupiter ay may parehong malamig na ekspresyon. Hindi nila pinansin ang karamihan. Natalo nila ang halos 100 disipulo mula sa sangay ng Mordo Longmen nang pumasok sila. Para sa kanila, basura lang ang Longmen Mordo. Natural, hindi nila iginalang si Harvey. Si Rachel at ang iba ay mukhang kakilakilabot matapos malaman na ang mga nanghihimasok ay mga alagad ng Longmen Law Enforcement. Alam na alam nila kung ano ang kinakatawan nito. Pagsuway. Gayunpaman, si Harvey ay nanatiling hindi nababagabag. Ang token na ito ay maaaring maging patunay ng aking pagkakakilanlan bilang pinuno ng sangay. Kaya paano ang pagsuway na ito? Ikaw ay isang pangunahing alagad ng pagpapatupad ng batas. Ngunit naglakas loob kang pumasok dito at humingi ng paliwanag sa akin. Naiintindihan mo ba ang konsepto ng superiority at inferiority? Sinira mo ang aking party, sinaktan ang aking mga tao, at sinira ang aking kalooban. Dapat may death wish ka. Lumuhad at baliin ang iyong mga paa para sa akin, ngayon. Hindi ko hahayaang matapos ang usaping ito kung hindi man. Ang mga salitang Longmen Law Enforcement, ay tiyak na labis na natakot ang lahat. Karamihan sa mga mag-aaral ng Longmen ay hindi nang ahas na kumilos.
Gayunpaman, malinaw kay Rachel, Aidan, at ng iba pang mga loyalista na kahit anong mangyari ngayon, kailangan nilang tahakin ang landas na ito kasama si Harvey. Kung tapos na si Harvey, ganun din sila. Magpaliwanag. Malamig na nagsalita ang magandang babae sa tabi ni Jupiter, na nanguuyam. Harvey York, natatakot ako na hindi mo alam ang tungkol sa katayuan ng pagpapatupad ng batas sa Longmen. Kami ay pinangangasiwaan ng guro. Iyan ang naglalagay sa amin kaysa sa iyo. Pinagmamasdan namin ang mga pinuno ng sangay. Kami ay binigyan ng kapangyarihan na kumilos ng walang paunang pag-aproba. Ito ang Law Enforcement Hall. Sino ka kumpara sa amin? Not to mention, peke ang identity mo bilang branch leader. Kahit na totoo iyon, kailangan mo pa ring lumuhad kapag sinabihan ka namin ng mga law enforcer. Makinig ka, Harvey. Ako si Mavis Lowe. Huling beses na kitang inutusan. Bago ako magalit, baliin mo na ang iyong mga paa at sumama sa amin para sa karagdagang parusa. Kung tumanggi ka, at magagalit sa Longmen Law Enforcement, pupunuin natin ang bulwagan na ito ng mga bangkay. Mukhang hindi makapaniwalang mayabang si Mavis. Ni hindi niya sinulyapan ang sinuman sa mga disipulo ng Longmen nang pumasok siya sa banquet hall. Sa kanyang paningin, ang tinatawag na Mordo Longmen branch na ito ay isa lamang pagtitipon ng mga basura. Ang mga disipulo ay basura, at gayon din ang mga pinuno ng sangay. Bukod pa rito, hindi naniniwala si Mavis na sinumang alagad ng Longmen ang maglalakas loob na atakihin sila. Sino sila? Ang Longmen Law Enforcement Disciple. Ang Longmen Law Enforcement ay isang institusyon na dalubhasa sa pagsusuri sa mga panloob na gawain ng Longmen. Napaka-impluwensya at makapangyarihan nila, nang ahas pa silang akusahan ang kanilang guro. Kaya paano nila seseryosohin ang mga ordinaryong pinuno ng sangay at mga disipulo ng Longmen? Nagpalitan ng masasayang tingin sina June at Hazel nang makita nila ang nangingibabaw na kay-abangan ni Mavis. Nakita nilang dalawa ang masayang pag-asa sa mga mata ng isa't isa. Tahimik silang nagngangalit, umaasang si Jupiter at Mavis ang magpatamba kay Harvey sa kanyang trono. Kapag natalo na siya, hindi na niya magagawang magpanggap. Walang pakialam na hinawakan ni Harvey ang kanyang tainga, pinag-aaralan ng mapagmataas na ekspresyon ni Mavis. Sabihin, Deputy Branch Leader Walker. Pambihira ba ang Longmen Law Enforcement? Sumagot si Justin na may matipid ng ngiti, ang pagpapatupad ng batas ng Longmen ay may higit na bigat kaysa sa lahat ng 36 na pinuno ng sangay ng Longmen. Mayroon silang malaking awtoridad. It's my first time see these two, kaya hindi ko alam kung tama ang identity nila. O naiintindihan ko. Bahagyang tumanggaw si Harvey. Kung ganoon, okay. Ang ilang mga tao ay nagpanggap na mga alagad ng Longmen Law Enforcement. Ang krimen na ito ay dapat maparusahan. Ibagsak silang lahat. Dahil sa utos ni Harvey, napabuntong hininga ang lahat ng mga disipulo ng Longmen sa gulat. Siyempre hindi tinutulungan ng pinuno ng sangay ang Law Enforcement Hall. Gusto pa niyang harapin silang lahat ng direkta. Lalong nagalit si Mavis. Agad siyang naglabas ng mala jade na badge sa bulsa ng kanyang bewang at hinampas iyon para makita ni Harvey. Harvey York. Ito ang tanda ng Longmen Law Enforcement. Ang makita ang mismong token ay parang nakilala mo ng personal si Master. Bibigyan kita ng huling 3 segundo para pag-isipang muli ang iyong desisyon. Magmadali at baliin ang iyong mga paa. Gawin iyon, at mabubuhay ka man lang ng ilang araw pa. Kung kikilos ako, matatapos ka. Walang pakialam si Harvey. Wala siyang naramdaman sa biglang pagsulpot ng mga alagad ng law enforcement. Pagkatapos ng lahat, kinuha niya ang posisyon ng pinuno ng sangay ng Longmen ng Mordo sa kahilingan ni Samuel Bauer. Law enforcement lang ang mga thug na ito. Wala silang halaga sa kanya. Tsaka pumunta sila dito para lang gumawa ng gulo. Kung talagang may ginawang mali si Harvey, bakit hindi sila nagpakita ng mas maaga? Bakit nila naisip ang maghintay at magpakita sa araw ng party? Dahil may gustong ipahiya sila, hindi magiging mabait si Harvey. Basagin. Crack.
Tinapakan ni Harvey ang mala-jade na badge, dinurog ito sa alikabok gamit ang kanyang paa. Pagkatapos ay ngumiti siya at mahinang sinabi, "May karapatan ka bang lumaban sa akin? Lalo na sa mga katamtamang kasanayan." Sumabog ang galit ni Mavis nang makita niyang naglakas loob si Harvey na sirain ang kanyang badge. Naging malamig ang lamig ng mukha niya. "Matigas ang ulo mo, Harvey. Dapat may death wish ka." Hinugot ni Mavis ang isang machete sa kanyang baywang nang matapos ang kanyang mga salita. Gumalaw siya, at tumalon pasulong kay Harvey. Napakabilis niya. Ang talam ay kumikislap ng mapanganib, na naglalabas ng isang hindi masabi na nakakatakot na presensya. Sumigaw si Justin, leader ng sangay, "Mag-ingat ka." Sampal. Isang malutong na tunog ang pumutol sa hangin nang sinampal ni Harvey si Mavis sa buong mukha. Nakaukit sa kanyang magandang mukha ang mga pangit na palad na nagmarka. Ang epekto ay nagpalipad sa kanya sa himpapawid, bumagsak sa mesa ng mga alak. Nabasag ang mesa nang matamaan ito ng kanyang katawan. Nalaglag ang mga pagkain at alak na nakahain sa kanila, nabahira ng puting damit ni Mavis. Siya ay nasa isang malungkot na tanawin. Si Mavis mismo ay mukhang gulat at kakilakilabot. Tumutulo ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Lahat ng tao sa karamihan ay huminga, nalilito. Lahat ng mga disipulo ng Longmen ay tumingin kay Harvey nang may lalong paghanga. Ang isang bagay na dapat tandaan ay ang mga pinakatalino lamang ang maaaring maging kwalipikadong sumali sa organisasyon ng Longmen Law Enforcement. May mga sabi-sabi pa na kahit na magpadala ang Longmen Law Enforcement ng isang disipulo ng random, ang isang disipulong iyon ay madaling supilan ang lahat ng 36 na pinuno ng sangay ng Longmen. Pero ngayon, nabigo ang tila malakas na si Mavis na talunin si Harvey, at na-knockout din siya pagkatapos ng isang sampal ni Harvey. Paano ito posible? Hindi ba iyon nagpapalakas kay Harvey? Si Mavis ay may ekspresyon ng hindi makapaniwala. Kilala siya bilang nangungunang talento sa pagpapatupad ng batas. Dahil doon, lagi niyang inaabuso ang mga alagad na nasa ilalim niya nang walang pakialam sa mundo. Kahit na sinubukan ng ilang branch leader na labanan siya, natalo niya sila sa 2 o 3 hakbang lang. Ganunpaman, hindi niya inaasahan na ganoon kadaling matatalo siya rito. Magdusa, mapanghamak. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinulyapan na parang mga punyal si Harvey. Pinilit niya ang kanyang utak ngunit isa lang ang naiisip niyang posibilidad. "Nakakahiya ka. Pinuno ng sangay ng Longmen ng Mordo, dinaya mo ako. Kung mayroon kang lakas ng loob, labanan mo ako ng patas." Sigurado si Mavis. Nadaya siya ni Harvey. Kung hindi, paanong hindi matatalo sa kanya ang isang ka-level niya? Sampal. Si Harvey ay walang malasakit gaya ng dati. Naglakad siya pasulong ng walang pag-aalinlangan bago sinipa siya, pinalipad siya muli. Ang kanyang mukha ay nagkaroon ng isa pang bakas, ang mga bakas ng paa. Mas nakakaawa pa ang itsura niya kaysa kanina. Ang kanyang napakarilag na hitsura at slim figure ay walang nagawa para makuha ang awa ni Harvey. "Bakit? Ngayon alam mo na ako ay isang pinuno ng sangay. Bang! Linisin kita. Deserve mo ba? Bang! Basura ka lang. How dare you act rudely in front of me? Sino ka sa tingin mo?" Si Harvey ay nanatiling walang malasakit, at ang kanyang mga paggalaw ay tila nakaka-relax at mabagal. Ngunit hindi makaiwas si Mavis kahit anong pilit niya. Sa isa pang sipa, pinalipad ni Harvey si Mavis ng isa pang pag-ikot. Sa huli, namamaga ang kanyang mukha dahil sa kanyang malakas na pagpalo. Naningkit ang mga mata ni June, Hazel at Kelly sa nakita. Nawala ang dati nilang excitement at bumagsak ang katawan nila sa gulat. Gusto nilang makitang naging biro si Harvey. Hindi nila akalain na ganoon kalakas si Harvey. Ito ay syempre hindi isang bagay na maaaring gawin ng isang ordinaryong tao. Ang gayong kakayahan ay matagal nang nalampasan ang kanilang imahinasyon. Si Max at Steven ay natakot. Sa kabutihang palad, sumuko sila sa kanya sa oras. Kung hindi, baka sila na ang nasipa sa lupa sa pagkakataong ito. Labis na lungkot ang naramdaman ni Mavis. Siya ang agresibong tumawag kay Harvey.
Gusto pa niyang baliin ang mga paa niya at kaladkarin siya pabalik para ipaliwanag ang sarili. Bago pa man niya mahawakan ang laylayan ng damit ni Harvey, ginantihan niya ito at sinipa na parang manikang basahan. Hindi lang siya ang hindi makapaniwala. Si Jupiter, ang pinuno, ay mayroon ding napakapangit na anyo, na nadaig ng lumalalang takot. Ang lakas ni Mavis ay hindi maihahambing sa kanya, ngunit siya ay isang master pa rin. Pero bakit parang mahina siya nung kaharap niya si Harvey? Ikaw ba ay isang nangungunang master sa klase ng King of Arms? Hindi na napigilan ni Jupiter ang sarili. Humakbang siya at pinandilatan si Harvey, seryoso ang mukha. Ayon sa impormasyong nakuha ni Jupiter kay Hector, talagang malakas si Harvey. Gayunpaman, ang mga kasanayan ay dapat nakaraniwan. Kung hindi dahil sa balita, hindi sana kinuha ni Jupiter ang trabaho. Ni isa sa kanila ay hindi umaasa na ganoon kalakas si Harvey. Para siyang top master sa King of Arms class. Halos hindi makapaniwala ang ibang alagad ng law enforcement na sumunod kay Jupiter sa kanyang sinasabi. Ang pagiging nangungunang master sa klase ng King of Arms sa murang edad, at isang hakbang na lang ang layo para maabot ang antas ng God of War. Nakakatakot na talento. Takot na takot si Mavis kaya akala niya mali ang narinig niya. Ngunit dahil sinabi ni Jupiter, kung gayon hindi ito dapat mali. Hindi nakakagulat na matalo siya nito sa nilalaman ng puso niya. Masyadong nakakatakot ang ganoong katapangan. Mapait ang ekspresyon ng mukha ng mayabang na si Mavis. Akala niya noon ay maaari niyang patayin si Harvey sa ilang segundo, ngunit hindi niya inaasahan na magiging clown lang siya sa paningin niya. Walang pakialam na sabi ni Harvey, King of Arms level. Ha! Ang tinaguriang King of Arms at ang tinaguriang God of War ay pawang sinanay niya. Kaya, hindi siya nag-abalang tumugon sa mga komento ni Jupiter. Mukhang minamaliit ka namin. Hindi nakakagulat na natalo mo sina Young Master Bauer at Miss Thompson. Pero ano? Huminga ng malalim si Jupiter. Nawala ang pang-aalipusta sa kanyang mga mata at malamig siyang tumingin kay Harvey. Hindi mahalaga kung ikaw ang nangunguna sa Weapon Kings. Simula nang makilala mo ako, patay ka na. Hindi pa nagtagal, ako mismo ay umabot na sa antas ng God of War. Hahaha, pinutol siya ni Harvey nang walang pag-aalinlangan, isn't that great? At, ikaw ay aso ni Hector Thompson, hindi ba? Bago kanya inutusang pumunta rito, hindi ba niya sinabi sa iyo na ang Diyos ng digmaan ay walang espesyal sa akin? Sumagot si Jupiter na may naiinis na ekspresyon, Harvey, masyado kang mataas ang tingin mo sa sarili mo. Kailangan ko bang maghintay sa utos ni Young Master Thompson para harapin ang isang tulad mo? Sinasabi ko sa iyo. Nandito ako ngayon dahil pinik mo ang iyong pagkakakilanlan bilang pinuno ng sangay ng lungmen ng Mordo. Ngayon, dahil lumaban ka, itataguyod ko ang batas at pupugutan ka ng ulo. Naglabas kaagad si Jupiter ng isang berdeng bamboo stick nang matapos siyang magsalita. Ang bamboo stick ay nahahati sa 9 na bahagi. Bawat piraso ay jade green ang kulay, mukhang napakaselan ngunit sa parehong oras ay nagbibigay ng malamig na aura. Napasigaw si Mavis sa gulat, ang Law Enforcement Hall blog. Kuya, dinala mo pa si Woody dito. Ang mga butil ng Law Enforcement Hall ay sinasabing gawa sa isang pambihirang meteorite. Ito ang sandata na ginamit ng unang henerasyon ng mga master ng lungmen. Marami na raw siyang natalo dito. Kapag inindayog ng isa ang Woody, maaari pa itong makaapekto sa chi ng kalaban. Ito ay isang kayamanan mula sa Law Enforcement Hall. Hindi niya akalain na dadalhin siya ni Jupiter dito. Natuwa ang lahat ng alagad ng Law Enforcement nang makita nila ang patak na iyon. Ngumisi si Mavis kay Harvey. Harvey, tapos ka na. Nagawa mo na. Si Woody ay kumakatawan sa ganap na kalooban ng aming Panginoon, ang pinuno ng lungmen law enforcement. Kung maglakas loob kang lumaban, hahabulin ka ng milyon-milyong disipulo ng lungmen. Maaaring malakas si Harvey, ngunit naabot na ni Jupiter ang antas ng Diyos ng digmaan. Bilang karagdagan,
Ang Wodi ay kumakatawan sa ganap na kalooban ng pinuno ng pagpapatupad ng batas. Ngayong dumating na sa puntong ito, magkakaroon pa ba ng lakas ng loob si Harvey na lumaban? Kung gagawin niya, haharapin niya ang kamatayan. Napakapangit ng mukha ni Justin. Mataimtim niyang sinabi, leader ng sangay, dapat ang Wodi na iyon ang tunay. Kahit na ikaw, kailangan mo pa ring lumuhod sa harap niya. Ngunit mahinahong sinabi ni Harvey, kahit si Samuel Bauer hindi karapat-dapat na lumuhod ako sa harap niya. Paano mapipilit ng tanga na ito ang kamay ko? Nagbibiro ka ba? Saglit na natigilan si Justin. Hindi makapaniwala ang nakasulat sa buong mukha niya. Kanina pa niya nakaharap si Harvey. Kaya naman, napakalinaw sa kanya na ang batang pinuno ng sangay na ito ay hindi kailanman nagpalaki ng kanyang mga salita. Pwede ba, kahit si Master Bauer ay hindi makakahawak kay Harvey? Hindi alam ni Jupiter ang usapan ng dalawa. He strode forward haughtily, nanginginig ang kamay. Nang may malamig na pagngisi, hiniling mo ito, York. Ang makita ang Wodi ay ang makita ang head, kaya bilasan mo at lumuhod ka. Kung hindi, mamamatay ka. At kayong lahat ay mga alagad ng Longmen. Gusto nyo bang mamatay? Bilasan nyo at lumuhod kayo. Lahat ng mga disipulo ng Longmen sa bulwagan ay nagtinginan sa isa't isa na may pagkadismaya. Naramdaman pa ng ilan na nanlambot ang kanilang mga binti sa takot, at hindi namamalayan na nagsimulang lumuhod. Walang pakialam si Harvey sa Longmen Law Enforcement. Ngunit ito ay ibang kaso para sa mga disipulo ng Longmen. Para sa kanila, ang law enforcement ay may napakataas at marilag na katayuan kaya kailangan nilang lumuhod. Tumayo kayo, bawal ang lumuhod. Utos ni Harvey, malamig ang mukha na walang pakialam sa kanya. Hindi nyo nga alam kung totoo ang bagay sa kamay niya o hindi. Wala siyang karapatang hilingin na lumuhod kayo. Kayo ang mga disipulo ng Longmen, ang mga tagapag-alaga na nakatayo sa unahan ng portal ng Timog Silangan ng bansa. Hindi basta-basta lumuluhod ang mga lalaki. Paano ka luluhod sa harap ng isang tanga na ito, sa lahat ng bagay? Ang kanyang mga salita ay nagpapataas ng tindi ng hangin. Huminto ang mga estudyante. Lahat sila ay tumingin kay Harvey ng nagniningas na mga mata. Tama ang pinuno ng sangay. Bakit kailangan nilang lumuhod nang hindi alam ang tunay na pagkatao ng kabilang partido? Wala bang ganyang alagad si Longmen? Harvey, masyado kang mapangahas at matapang. Mukhang napakalamig ni Jupiter. Dahil gusto mong pumunta sa landas na ito, hayaan mo akong sabihin sa iyo. Si Wodi ay hindi lamang isang simbolo, kundi isang magic weapon din. Gagamitin ko ang bukol na ito para patayin ka, isang taksil na hindi gumagalang sa law enforcement hall, ngayong gabi. Sasabihin ko sa iyo na ang iyong mga katamtamang kakayahan ay walang halaga bago ang pagpapatupad ng batas. Malamig na humakbang pasulong si Jupiter, pinaikot-ikot ang bukol. Ngayon, bubugbugin kita na parang aso at papatayin. Puno siya ng tiwala sa sarili at kay abangan. Sa kanyang God of War level na husay at Wodi sharpness, naniniwala siyang magiging madali para sa kanya na sirain si Harvey. Sinulyapan ni Harvey ang Wodi bago bumantong hininga. Nakakalungkot na ang mahiwagang sandata ay nahulog sa mga kamay ng maling tao. Sa sandaling iyon, tumayo si Rachel sa harap ni Harvey at sumigaw, "Leader ng sangay, hayaan mo akong hawakan ito." Kabanata 2250. Ngunit casual na sinabi ni Harvey, "Hindi na kailangan. Pumunta sila sa akin ngayong gabi. Magsaya ka lang sa panunood." Harvey, nagpapanggap ka pa rin sa yugtong ito. Sa tingin mo ba ikaw ay isang master na may katamtamang mga kasanayan? Dapat kang igalang na mamatay sa mga kamay ng Diyos ng digmaan ngayon. Nang matapos magsalita si Jupiter, sumugod siya. Ikanaway niya ang bukol sa kanyang kamay at nagsimula itong gumalaw sa lahat ng direksyon, na ikinasindak ng mga nanunood. Kasabay nito, ang isang pag-ungol na tunog ay nagmula sa Wodi. Parang iyak ng mga multo ng mga taong namatay sa Wodi. Kinilabutan ang mga tao.
Ang mga mag-aaral ng Lungmen ay labis na natakot, dahil naalala nila ang lahat ng uri ng tsismis tungkol sa bukol. Natakot sila hanggang sa mamatay. Maya-maya ay napatingin sila kay Harvey. Tumayo siya, tila pinigilan ng Woody ang kanyang chi. Agad na nagbago ang mga mukha ni na Rachel at Aidan. Gusto nilang sumulong at tulungan si Harvey ngunit napagtanto nilang may hindi nakikitang pumipilit sa kanila. Ganoon din ang naramdaman ng iba pang mga disipulo ng Lungmen at nalaman nilang hindi sila makagalaw na para silang nakulong sa isang lotian. Ang lahat ay tila nasa iisang suliranin. Kaya naman, akala nila si Harvey ay ganoon din. Puno ng panunuya ang mapula at namamaga na mukha ni Mavis. Tapos na si Harvey. Tapos na talaga siya. Siguradong papatayin siya dahil naglakas loob siyang sumalungat sa kanila. Ngumiti ng mapait si Jupiter habang gumagalaw. Harvey, tandaan mo. Iginagalang na maaari kang mamatay ni Woody ngayon. Maingay. Ang walang malasakit na boses ni Harvey ay pumutol sa hangin, puno ng paghamak at kawalang interes. Sandaling natigilan si Jupiter. Bumalot ang hindi paniniwala sa kanyang puso. Bago pa siya makapag-react ay nakita niyang biglang sumulpot si Harvey sa harapan niya. Namilog ang mga talukap ng mata ni Jupiter at sumikip ang kanyang mukha. Bakit hindi na pressure si Harvey ng Woody? Paano siya nakaharap kay Jupiter ng ganoon kadali? Masyado bang mahina si Jupiter? O masyadong malakas ang kabilang partido? Sampal. Bago pa tuluyang makapag-react si Jupiter, isang sampal ang damapo sa kanyang mukha. Bang! Agad na lumipad palabas si Jupiter na parang patay na aso, tumapon ng mahigit 10 metro, bago bumagsak sa isang marmol na haligi. Humakbang paharap si Harvey at muli siyang sinampal bago pa man siya makalaban. Sampal. Sa isang malakas na sampal, muling pinalipad si Jupiter na akmang tatayo. Nanginginig ang kanyang katawan, na puno ng dugo ang kanyang bibig. Paano mo matatawag ang iyong sarili na isang Diyos ng digmaan gamit ang iyong mga kasanayan? Hindi mo ba pwedeng insultuhan ang tatlong salitang iyon? Kung hindi dahil sa Woody na ito, nasampal na kita hanggang sa mamatay. Alam mo naman yun di ba? Nanatiling walang pakialam si Harvey at muling sinampal si Jupiter. Sa sampal na iyon, pinalipad muli si Jupiter. Bumagsak siya sa lupa at nagsimulang magsuka ng dugo. Si Mavis at ang iba pang mga estudyante ng law enforcement ay nakatayo sa gilid, nakatingin sa eksena na may tulalang mga mata. Puno ng takot ang kanilang mga mata. Si Jupiter ay nasa antas ng Diyos ng digmaan. Kahit kakapasok lang niya sa level na yun, may hawak pa siyang Woody. Gayunpaman, bakit hindi niya nakayanan ang mga pag-atake ni Harvey? Nakalusot ba si Harvey sa kay Jupiter? Ngunit kahit nagawin ni Harvey, lahat ng kanyang pag-atake ay hindi gagana. Brat, how dare you hit me? Napakapangit ng itsura ni Jupiter. Nadama niya na dahil hindi siya lumabas ng buo, hindi siya dapat matalo ng ganoon kadali at kaawa-awa.